ito hong ilang mga development ngayon pong araw. Kasama na po dito yung pagkahain po ng isang abogado ng kasong graft, technical malversation, falsification at iba pa laban ho kay Senator Chis Escudero. May update dyan si Bombo Gran Hilario. Inihain ngayong araw ng abogadong si Attorney Eldridge Marvin Aceron ang ilang reklamong administratibo at kriminal laban kay Senator Chis Escudero sa Office of the Ombudsman. Kanyang inihain ang mga reklamong may kinalaman naman sa makaling paggamit ng pondo at korupsyon ng senador noong siya'y gobernador ng Sorsogon. Partikular na kanyang inireklamo, senador, sa mga paglabag nito sa Republic Act No. 3019 o ang Anti-Graft and Corrupt Practices Act, technical malversation, frauds against public treasury, at falsification of public documents. Bukod kay Senador Escudero, kabilang rin sa inireklamo sa Puerto ang mga miyembro ng Bids and Awards Committee, Provincial Accountants, Provincial Treasurer, at iba pang opisyal sa lalawigan ng Sorsogon. Ayon kay Attorney Eldridge Marvin Aceron, ang reklamo ay bunga ng kanyang pananaliksik sa inilabas na Commission on Audit Annual Audit Report ng Sorsogon noong 2021. Narito ang pakinggan sa Attorney Eldridge Marvin Aceron, ang complainant. Mag-file ng criminal and administrative action case against the former governor of Sorsogon and now Senator Francis Chis Escudero. Mga kawani pa rin doon, yung treasurer at yung mga members ng Bids and Awards Committee na kasama sa kasong ipa-file ko. Ang kasong ito ay bunga at galing lang lahat sa COA findings of 2021 sa Provincial Government of Sorsogon. Ito ay umpisahan kong aralin pagkatapos kong i-file ang ethics case sa Senate at napansin ko parang merong pattern of corruption itong dating gobernador ng Sorsogon. Dahil rito kanyang ibinagi o ipinaliwanag ang mga reklamong inihain sa Ombudsman laban kay Senador Chis Escudero. Higit niya ay posibleng iaabot sa higit 352 million pesos ang halaga ng kanyang nakitaan ng umano'y korupsyon o sistematikong irregularidad at maling paggamit sa pondo ng Sorsogon noong gobernador pa lamang ang mambabatas. Muli at panggaan, si Attorney Eldridge Marvin Aceron ang nagre-reklamo laban kay Senator Chis Escudero. Una, violation of RA 9184. Pangalawa, yung kaso ng Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Isa pa kasi sa nakita namin, yung tupad program na pinatupad noong 2021 ay hindi na-liquidate ng maayos. May mga pirma na peke, may mga pirmang nawawala. Iyan ay isang kaso ng malversation. At marami bang iba, mahirap na isa-isahin. Dahil yun ay siyam na finding na pinili ko lang from the COA findings at nakita ko yung mga batas na lalapat doon. Sa katunayan, mga 13 pa yan, tinanggal ko na yung 4 dahil masyadong hahaba at mahihirapan ng ombudsman na tapusin agad ang investigasyon. Samantala, sa pagtatanong naman ng Bombo Radio kay Attorney Aceron kung bakit ngayon lang inihain ng reklamo kahit pa taon 2021 pa ang audit report, aniyay, ito ang pinakamadaling na isang pa. Get niya, bagamat sinuri din niya ang mga ulit noong taong 2022, 2023, ang 2021 Annual Audit Report ng Commission sa Audit ang may tuturing na pinaka-low hanging fruit. Muli, may isang ulit na ating pangyayan sa Attorney Eldridge Marvin Aceron. Kasi ngayon ko lang, mga isang buwan ko pa lang inaaral ang COA reports. Actually, inaral ko ang 2020, 2021, 2022, 2023. Lahat yan, may malalaking findings. Kaya lang, kung pagsasama-samahin ko, hindi maintindihan, mahihirapan ng ombudsman. Pinili ko na yung pinakamatindi, yung 2021. Sa mga tao, kung i-research rin ng ibang taon, pwede rin kayong makakita, pwede rin kayong mag-file. Puntahan nyo, tulungan nyo ako. Pero ngayon, ito ginagawa ko 2021 kasi ito yung, kumbaga again, lowest hanging fruit at ito yung pinakamatinding nakita ng COA. Sa kabila nito, maalala lang nitong nakaraan lamang din ay inihain naman ni Attorney Marvin Aceron ang ethics complaint sa Senado laban sa naturang mambabatas. Kaugnay na reklamo sa pagtanggap ni Senador Chis Escudero ng 30 million pesos campaign donation noong
mula sa kanyang pagmamayari ng construction firm na kakuha ng proyekto sa Bicol. Bukas ang tanggapan ng Bombo Radio para sa anumang panig at komento mula kay Senador Chis Escudero ang nirereklamo ng naturang abogado. Nagulat live mula African Ombudsman. Ito si Bombo Grantilario and this is Bombo Radio Philippines, the number one most trusted source of news and information. Plus Radio Bombo. For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.